our daily walk, we encounter challenges, misunderstandings, and brokenness. But with love, we can find the strength to forgive, heal, and restore what's been lost. But what does reconciliation do? Why choose to forgive? Join us as we find the answers here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Ato sang hisgutan kining importante nga subject or suhito nga may kalabutan sa atong mga kinabuhi. So kung naamoy mga tubag ani mga kapaglaom, please comment na sa ato ang comment section diha. So ang una nga pangutana, have you been hurt or nasakitan na ba ka by someone? And giconsider ba nimo nga pasayloon ni nga tao, and why did you choose to forgive? Unsa di ay difference sa reconciliation and love to you personally, to your relationship with the person, and to God? You know what, kapag laom Shailene and kapag laom Edgar, personally ay makaingon jud ko nga lisod kung wala kay forgiveness sa imong nga kasing-kasing. Kay I had a friend na ami conflict, dili kay siya ing anak kadako, but it somehow affected our relationship. Dugay nami nga higala, pero naabot gid sa point nga wala jud mi nagkasinabot or naay conflict gid nga naabot sa amoa. It took us months nga magkastorya ay gyud. And you know what happened? Mas ning lawom pa among relationship, and somehow aside sa nilawom ang relationship, ang among mga kasing-kasing no mga kapaglaom kay mas hapsay, mas naay peace. How about sa inyo ha, kapaglaom Shailene? Yes, I can totally agree to that one. Kapag laom siya kay nanon, makarelate pod ko kay kana bitaw aduna kay tao nga nasiluan, lisod kaayo o grabe ka bugat sa imong nga kasing-kasing, and somehow bitaw, for example, magkabagat mo dira, maglihay-lihay ka, ay naa siya diri, moari ka diring napita, lisod kaayo sa tanan no, kayo magtago-tago ka, daghan nga mga ingon ana, and of course no, wala kay peace of mind sa imong kagalingon, maglisod kag tulog. And ako personally dili jud ko ganahan kapag lam Edgar, kapag lam siya kay na nga naakoy ka ng makalainan ba kay murag di ko mahimutang, mabother jud ko all throughout the day. So same with kapag laom siya kay na no, napo na nahitawo po na ako sa ka-friend, og labi pag yun mas lisod kana bitawng naglibog ka, asa man gud ko dapita nga nakasalaan niya murag kalit kay sa tanan ba. Pero the bottom line is importante kaayo kung sa imong kasing-kasing you chose to forgive bitaw, because forgiveness alang nako is really a choice para nimo. And of course we need to choose to forgive just like Jesus chose to forgive us even if we don't deserve ni ini. Amen. 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 So praising God jud kaayo sa gift of forgiveness and reconciliation mga kapaglaom. Yes, kapag laom Shikaina, tinuod na ang atong mga pag-ampo, gikinahanglan gyud nato kanunay nga mas sentro diha sa Ginoo, kapag laom Shikaina. Og sa panahon sa kinabuhi ni Joseph, dili lalim ang iyahang eksperyensya, kay ibaligya siya, idumtan siya sa iyahang mga kaigsunan, apan ganahan ko sa iyang tubag niini sa panahon nga nagkahiusa sila dito sa Ehipto. Sa Genesis kapitulo 50 versikulo 19 ngadto sa 21, Joseph said to them, "Do not be afraid. I am in the place of God. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish." So sa ato pa kapag si kainaan kapag laom siya si Joseph na agyud siya bay kasing-kasing sa pagpasaylo. Yes, ug wala siya magdumot. Yes, kapag laom. Amen, no? Siguro kung ako to, gibaligya ko, gilabay pa jud ko, murag lisod jud kaayo siya makadungog lang gani tag storya nga sakit, murag kalami naman lang jud ikanang baws, di ba? But Yes. Joseph really is an example that forgiveness is possible even if you are hurt, right? And even if the times nga you don't understand nga nung ging anak ka, and masakit gani kay ang iya pa yung mga igsuon ang ni-betray sa iyaha, No. di ba? So it is really an evident to Joseph's life nga forgiveness and reconciliation is really important even if dili nato feel nga deserve sila sa atong forgiveness. Yes. And you know what? This is what I learned. The more we realize how much forgiveness we need, the more
we give more forgiveness to others. Yes. So I hope we realize that tonight po, mga kapaglaom. Yes, no? Tinuod gyud na kapaglaom Shekinah and kapaglaom Pastor Edgar, no? Kay sa atong kinabuhi, no? Kitang tanan, we all have experience nga, kitang tanan nasakitan, and sometimes bitaw ka nang masakitan ta, ang ato agyod nga natural reaction kay maglagot, no? Yeah. Naglagot, siya galing tawhan nga, no? Iya mo kung ingon ani, no? So, comment dira mga kapaglaom, no? Kung kamo nakarelate ni ini, no? Nga nakasuway pud mo nga, kita gyud sigurong tanan nakasuway ni ini nga nasakitan ta somehow, pero nganong mangyud kaha kapag laom Edgar nga mupili man ta sa pagpasaylo? Yes, tungod kay kung dili man gud ta magpasaylo kapag laom Shekinah, ikaw mismo mo ay maapektuhan, maglagot ka, unya may stress ka. So gani instinct po nato nga mubalos ta nga nasakitan ko dapat mo bawas po ko. Pero aron di ay mahunong na siya, pasayloon na gyud nato siya. Although lisod siya, pero kung tagaan ta sa Ginoo gahom pinaagi sa Balang Espiritu, mahimo ra gyud nato ni mga kapaglaom. Amen, no? And of course, no, kapag laom, kana bitaw mo pili ka sa pagpasaylo ug paghigugma, it really makes a difference. Kay ingon pa nila, relationship thrives in conflict. Somehow, no, although we experience ni ini nga mga panagbingkil, mga pagsilo, pero kini sa gi-share pag ganyan ni kapag laom Shekinah magagrow kini sa ato ang relationship dinha sa Ginoo ug magatabang pud ni kanato no nga atong ma-appreciate ang dako nga gugma nga naa ni Kristo alang kanato. Amen. And sa ako pang giingon ganiha, the more we realize how much forgiveness we need, the more we forgive others. Imagine Christ, di ba? Like from the creation mga kapaglaom, nakita na niya nga makasala jud ang tao. Yes. Right? But he didn't change his plan. In fact, he made a plan of redemption just to forgive us from all of our sins. And what makes it a difference sa atoa o sa atong relationship diha sa atong Ginoo, mas mo deeper pa ang ato ang relationship diha sa Ginoo kay na-realize man nato unsa day tak niya kapinangga. And the more we realize that, ato pud nang ma-reflect sa ato ang mga isig katao. No? If as I mentioned earlier, mga kapaglaom sa akong experience ganiha, lisod kay to on my end sa akong friend nga pila mi ka months usa na reconcile or na forgive na mo ang matag usa and bugat jud kaayo sa. But when it happened, there's peace, there's gladness, there's joy. And as what kapaglaom Shailene mentioned earlier, it deepened our relationship even better. Amen. Kapaglaom Shekinah, gusto na ako pagabasahon diri ang usa ka comment gikan ni kapaglaom Shalame Cuestas. Ingon siya diri, yes, nakasulay na. Dili jud na malikayan nga maka-hurt sa ta sa uban or kita pod sa atong kaugalingon. Dili man sayon nga maka-forgive, naa jud process step by step, no? Tinuod gani it's a process. Kun ato bitaw nga i-pray wholeheartedly, matingala na lang ta na ay way nga gihatag ang Ginoo nga maka-forgive pod ta sa way pagduha-duha. Dili tungod sa atong self, kun dili tungod sa gugma sa Ginoo. Amen. Niini nga reflection Amen. kapag laom Shalame. So tinuod gayud do ang kani bitawng pag-reconcile, it's a process. So, motubat ka kapag laom nga, dili nimo ipugos. Kung ang tao, dili pa willing nga makipagstorya nimo, dili pa andam. Init pa kayo. Init pa. Yes, yes. And, dira siguro musunod nga, importante kaayo ang gitawag nato nga, gugma. Gugma. Because when we have love, it will be easier for us to forgive others. That's really true. Importante po siya kapag laom ang kining pagpasaylo gyud kay sa ato mga pag-ampo. Kay kung dili ka makapasaylo sa katong tao nakasala nimo og kun kita, dili pud ta angayan gud baya pud mo duol sa Ginoo. Unsa gisulti sa Biblia nga kung naa kay inughalad sa Ginoo pero napakaditoy na nasiluan ay nasakitan sa imuha, biyaay imong halad og adto siya. Aron makapahumani ana naa kay murabag at peace ka nga moduol diha sa Ginoo sa mga pag-ampo. Amen. So, it only means kapag laom nga ang tinuod nga pagpasaylo bitaw clears the path for reconciliation. Kana bitaw when we chose to forgive someone, then we release sa mga bitterness o resentment sa ato nga mga kaugalingon and it creates a space for healing mga kapaglaom. Dahil musunod na dira ang gitawag nato nga gugma nga mao ang pundasyon ni ining matag-usa nato ka relationship og ang reconciliation no gikinahanglan gyud ang
pagpaubos mga kapaglaom and open communication. Kay kung biskan unsa pa kagduolon dito kapaglaom Edgar pasaylo ako, bahala or ka din ha. Dili kung dili if you don't have Yes. humility in your hearts and dili ka willing kay magsige na ugma na lang marag lisod man dili lang sa karon. So importante gid na no ato nga adunay humility and open communication ang matag usa. Amen. So nindot kaayo no mga kapaglaom nga gipahinumduman jud ta karon unsa ka importante ang pagpangayog pasaylo diha sa Ginoo ug somehow ang pagpili sa pagpasaylo sab sa mga tawo nga nakapasakit sa atoa. Yes, no, ang istorya sa kinabuhi ni Joseph ug iyaha nga mga igsuon nagpakita lamang mga kapaglaom sa usa ka perfect example sa usa ka tawo na willing nga maka-forgive, choosing to forgive kapaglaom instead of taking revenge, no? Nindot kayo. And when we chose to forgive and when we chose to love, it leads us to reconciliation sama sa usab sa gibuhat ni Ginoong Hesus kanato nga iyatang gipasiguli Amen. ngadto sa amahan despite how sinful we are mga kapaglaom. Praise the Lord. So, karong kagabi una mga kapaglaom, no? It is a beautiful reminder tonight kung unsa gyud kadako ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. So, I hope no, siguro daghan diri sa ato ang mga kapaglaom ang makarelate nga sila mismo usab naka-eksperyensya sila hang mga kinabuhi ni ining gitawag nato nga mga panagbingkil. So I hope nga kini nga example karon nga atong nahisgutan magatabang usab kanato mga kapaglaom nga pilion gyud nato ang pagpasaylo ngadto sa atong mga tawo nga nakapasubo nato no consciously man siguro or unconsciously no. Let us seek to have a peaceful and good relationship sa atong mga isig ka tawo. Amen for that kapaglaom Shailin. And indeed, reconciliation mga higala kay dili gyud siya sayon. Right? Sa gingon pa ganiha, it will take time. It is a process. And when we take time, hinaut unta mas ma-realize pa gyud nato ang gugma sa Ginoo. And when we choose love, humility, and open communication, we make way for peace and restoration. And ang pinaka-importante pa gyud sa tanan, we reflect the love that God has shown us through Jesus Christ. So kini si kapaglaom Shikaina inviting you to Colossians chapter 3 verse 13 that says, "Bear with one another and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you." Yes, mga kabalaom, this is a wonderful reminder tonight that love and reconciliation go hand in hand. Just like Joseph chose to forgive and embrace his brothers, we too can find healing when we allow God's love to work in our hearts. This is your kapaglaom Shailin saying, Ephesians 4:32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Yes, 2 Corinthians chapter 5 verse 18 tells us God has reconciled us to himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation. May we take this message to heart and be instrument of his love in our families, friendship, and communities. And this is your kapaglaom, Pastor Edgar Buhos, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinilang. Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.